Magandang morning, Collegiate Regards! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang mainit nating pag-uusapan ay patungkol po dito sa live ng TVJ, ang pagbabalik po ng titulong Itbulaga. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita. Panibagong araw, panibagong update na naman nga ang ating pag-uusapan. So, eto, simulan nga po natin ang ating balitaan sa araw na ito. So, sa muli pong pagbabalik ng Itbulaga sa TVJ, ay talagang inabangan at kinulantang po nito ang mga Pilipino sapagkat nanalo ang TVJ na kung saan ay pinagtutulungan at sinasabing empleyado lamang ang TVJ at ang kapal na mukhang angkinin ang mga bagay na hindi naman kanila. So ngayon, nasampal sila ng katotohanan na ang tunay na may-ari ng Itbulaga ay walang iba kundi ang TVJ. Nasa na yung mga bashers dyan, parang biglang baliktad. At nasa TVJ na ngayon ang panig. Palibasa, nangangamoy panalo ang tape noon dahil nga raw sa mahusay ang kanilang attorney, tapos si attorney Buko ay napakatahimik na para bang hindi kayang ipanalo ang TVJ. So nasan kayo ngayon mga bashers na minamaliit ang TVJ at ang attorney ng TVJ? Bakit hindi kayo makapagsalita ngayon? Nga kayo, no? Samantala, pag-usapan naman po muna natin ngayon na naging reaksyon ni Maine Mendoza nang maipanalo nga po ng TVJ ang titulong Itbulaga. Post kasi ni Maine Mendoza dito, Itbulaga is TVJ at TVJ is Itbulaga. So, maikli pero talagang yan po yung buong nilalaman na talaga ng pagkapanalo ng TVJ. Walang magagawa ang tape dahil Itbulaga is TVJ period. Pero sabi dito ni Cryptic post ay I beg to disagree. Last 2010s, Jowa Pao at Aldab na ang bumuhat sa Itbulaga. So TVJ is not Itbulaga na. But I agree that they are the rightful claimant of the trademark na tape. So maganda naman doon na rightful claimant ng Itbulaga is TVJ, hindi po ang tape. Pero yun tungkol dito sa hindi na TVJ is Itbulaga dahil Jowa Pao na ang bumubuhat sa show at Aldab, parang mali naman po ata. Ano yun? Porque may ibang dumating, may bagong dumating, sila na ang Itbulaga. At the end of the day, kung sino po ang foundation ng Itbulaga, sila po ang dapat tawaging Itbulaga. Anyway, sabi dito, they are not. The company they work is the rightful owner of Itbulaga and they did register the trademark under the company, not under people. Yun totoo. Oo nga. Tape Inc. ang unang nagparehistro. Sila ang nagparehistro ng titulong Itbulaga sa IPO. Pero mismong IPO ang nagsabi na ang pagpaparehistro ng trademark ay hindi pa unahan. Dapat mapatunayan mo na ikaw talaga ang nag-create ng titulo. Kaya nga talo po sila, 'di ba, sa IPO. Tapos sasabihin mo hindi people ang trademark, not under people kundi sa company. Late ka na po ata sa balita. Soul Bay. Late ka na sa balita. IPO ang nagsabi na hindi pa unahan ang pagpaparehistro. Anyway, mabalik nga po tayo kanina. Sabi ka dito ni Mahalimaw, magandarang umaga sa'yo. Ahem, PI, na dahilan yan na halatang bobo, walang Jowa Pao at Aldab kung hindi dahil sa TVJ. Wala ring Itbulaga kung hindi nabuo ang TVJ. Ahem. Saksak mo yan sa kokote mong walang alam, bobo. So, obob. So, ayun nga, Collegiate Regards, yun yung sinasabi ko. Kung sino po ang foundation, gumawa ng titulo, sila po ang Itbulaga talaga. And until now, nariyan pa rin po ang gawa ng Itbulaga. So, meaning Itbulaga is TVJ and TVJ is Itbulaga. Pero hindi ko may tatanggi na nabubuhat po talaga ng Jowa Pao ang programa. Kasi gano'n naman talaga. Dapat nagbubuhatan po kayo. Dapat ganyan po ang isang pamilya. Nagtutulungan, nagbubuhatan at hindi po nag-iiwanan, nag-aangkinan.
Kagaya ng ginagawa nitong Tape Inc. or ginawa ng Tape Inc. sa TVJ. Gusto nilang iwan ang TVJ at ang kininang Itbulaga. Anyway, eto nga ka-legit Americans, sa unang pagbabalik ng Itbulaga sa TVJ, January 6, 2024, ay ang live ng TVJ pumalo po ng 622K and ngayon parang nasa 650 plus na po yan. And nais ko pong i-congratulate ang TVJ dahil bongga. Napakarami nito ka-OG compare mo sa 3,000 or palagyan na natin 20,000 live viewers ng Tape Inc. 622. Isang YouTube channel pa lamang po yan. So what if hindi po nag-private ang TV5? So kung hindi man yun umangat, nasa 300,000 yon, umabot na ng 1 million ang live ng TVJ sa YouTube pa lamang. Samantala sa kanilang Facebook, eto po at 184 views din po sila, live views total. So, for sure, tataas pa yan. Baka umabot din ng milyon. Pero ngayon pa lamang, congratulations. At pati kay MVP, palakas ng palakas ang TV5. Dahil ultimo ang TV5 Philippines na channel or Facebook page ay nasa 684K po. Ayan o, verified account ng TV5 Philippines. Ibig sabihin, marami pong tumutok, nag-abang sa live ng TVJ. Take note, hindi pa po ito yung pinaka celebration ng TVJ. Sapagkat inihahanda pa po nila ang kanilang logo. Bagong logo. Siyempre, bagong tahanan, bagong logo. So, palagay nyo ka-legit Americans, bakit kaya hindi pa nila ginamit ang bagong logo nila? Iniintay rin kaya nila na makalipat muna ng mas malaking studio para sabay-sabay na po ang selebrasyon? Kasi yun din po ang request ang hangad ng mga legit Americans ang makalipat po sila sa mas malaking studio. Samantala, ang TVJ Live special announcement naman, ka-legit Americans, as of 2 days ay naka 3.8 million views. Grabe ngayon. Kung ito-total po natin lahat-lahat, ka-OG, ang pagbabalik ng Itbulaga sa TVJ ay mayroon pong nasa 6 million po yan. Kasi almost na po itong kabila 1.8. So, kung isasama pa natin yung TV5, baka nagsaradong 2 million. And then, ito, 3.8, diba? Bali, 5.8 million. Konti na lang, ka-legit Americans. So, congratulations. Ang dami gumawa talaga ng ingay sa social media ang TVJ. Grabe nga yun. Hindi kasi talaga biro at hindi rin po kasi talaga basta-bastang noontime show ang Itbulaga. Tandaan po natin, longest running noontime show po yan, kaya napaka-importante din po yan sa mga Pilipino at sa Philippine television sapagkat yan po ang kauna-unahang longest running noontime show. Anyway, sabi naman po dito sa komento ni Darin Dizon, ang bilis kong nahulaan. Title ng show ng Tape, sabi ko na nga ba yung tagline gagamitin nila? Simula na ito ng pinakamalungkot na journey ng Tape. So parang sinasabi niya naman po, Miss Darin Dizon, na very predictable ang tawag dito. Very predictable ang mga creative team ng Tape Inc. Hindi na nag-isip ng ng iba. Yung TVJ, hindi natin nakalain na may meaning ang EAT. EAT ang kanilang gagamitin. Kasi di ba para anong sama naman, it lang. It lang. Pero may meaning silang inilagay. Kaya siya naging EAT and bongga. Ka-legit Americans. Hindi mo yun maiisip talaga. Napakatalino ng TVJ. Pero dito sa kabila, very predictable talaga na kung saan ay hindi po nahirapan ang mga tao na hulaan ang kanilang magiging title. Tapos yung kanilang panlogo ay copy-paste nga lamang daw. Sabi naman dito ni Sir Manuel Ponce, Miss Gandara, obligasyon nga nila i-promote o i-commercial yung mga ads. Dahil bayad na nga o nakakontrata na sila sa Tape.
Kasi mauutak yung mga advertisers. Bakit ka magpapa-ads ng product mo kung wala namang nakakakita o nanonood sa isang show? Yes po, no choice naman ang mga advertisers. Nakakontrata na kasi nakapag-advance payment. So, kung meron man pong maganda rito, is that nasa Tape Inc. pa din man like Pure Gold until now, bayad na yon. Ngayon, kung ubos na yung ibinayad ng Pure Gold dito sa Tape, ay problema na yun ng Tape. Meaning di na sila kumikita ngayon sa Pure Gold dahil wala na nakapagbigay na yun ng bayad noon pa man. And kung dati nalulugi na sila, so saan napunta yung advance payment ng mga advertisers nila? Kung nalulugi sila, may advance na nga, lugi pa din. Meaning, ubos na yon. So, meaning ngayon na nandyan ulit ang Pure Gold ng iba pa nilang advertisers, ay hindi na yon, wala na yung bayad, hindi na kumikita ang Tape Inc. doon. Dahil wala na yung na-advance ng mga ito ay tila ubos na. Kasi sabi nila noon, nalulugi sila. Samantala, sabi naman dito ni Pelagio Den or ni Real Eden, magandang umaga sa iyo, Real Eden. Kung may TVJ, gawin nilang title ang pangalan ng halos host noon show. Grabe nga yun. Naku, hindi po bagay. TVJ ang sa Tito Vic and Joey, bulutong na lang po sa kanila, baka pa. Bulutong and friends! Sabi naman dito ni Jason DJ, guys, dapat magsalita na si Paulo Attorney Pulpul Contis kung paano niya ipagtatanggol ang Tape Inc. ngayon. Naku, nananahimik ka po si Paulo Contis ngayon Parang tahimik ata, anyari.